Ephesians chapter 5, and we will read from verse 1 to 17. Medyo mahaba-haba mga kapatid. Ephesians chapter 5, verses 1 to 17. Follow God's example, therefore as dearly loved children, and live a life of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. But among you there must not be even a hint of sexual immorality, or of any kind of impurity, or of greed, because these are improper for God's holy people. Nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. For of this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a person is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no one deceive you with empty words, for because of such things, God's wrath comes on those who are disobedient. Therefore, do not be partners with them. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. For the fruit of light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out that pleases the Lord. Find out what pleases the Lord. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. It is shameful even to mention what the disobedient do in secret, but everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated becomes light. This is why it said, wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. But understand what the Lord's will is. Tayo manalangin. Amang Diyos, muli maraming salamat sa gabing ito. Tinipon mo kami, Panginoon, sa daking ito muli upang pagsaluhan ng iyong mga salita. Muli, Panginoon, matuto sa iyong mga salita at lumago. At makita ka sa aming mga buhay, ang mga salita mo ay nagmamanifest sa buhay ng iyong mga anak. Nagiging kagalakan ito sa iyo, Panginoon, nagiging pagpapala sa aming buhay. Salamat sa kalakasan ng katawan, sa kagalakan na kami ay tinipon. At dalangin namin, Panginoon, sa mga salita ng aming pag-uusapan, ikaw ang magbigay ng karunungan, kung ano man ang iyong ituturo, Panginoon, naway ito'y tanggapin ng iyong mga anak, ng may kaamuan, ito ay tumimo sa aming mga puso, ito ay magbunga at umani ka ng kaluwalhatian. Salamat sa gabing ito. We are very glad, Panginoon, na kasama ang presensya ng mga kapatiran, at higit sa lahat, Lord, ang iyong presensya ay aming nasa kalagitnaan. Tunay, Panginoon, ikaw ang Diyos ng pag-ibig, at bilang iyong mga anak, nais mo kaming maging mapagmahal. Hindi lamang sa iyo, Panginoon, kundi sa mga tao, at higit sa lahat, Lord, sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon, at ito ang aming samot dalangin sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. So makakaupo na po tayong lahat. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. So ang ating binasa is Ephesians chapter 5, verse 1. Tularan ninyo ang Diyos dahil kayong lahat ay minamahal niyang mga anak. Nararamdaman niyo ba ang pagmamahal ng ating Panginoon? Kagaya ng ating inawit kanina, His love endures forever. Ang pag-ibig ng Panginoon, His love doesn't fail. Sometimes, mga kapatid, tayo ay nanlalamig sa ating pagmamahal, subalit ang pagmamahal ng Diyos ay mananatili magpakailanman. So, ang ating title, mga kapatid, bibigyan ko siya ng pamagat na The Believer's Walk. So, yung ating lakad bilang mga mananampalataya, bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. May nabago na ba, mga kapatid, sa inyong mga lakad? Simula na makatanggap kayo sa ating Panginoon. At alam niyo, mga kapatid,
sa mahabang panahon na tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, it is fitting na dapat ay meron ng nababago sa ating mga lakad. Kung noon ay tayo ay maiksiyang pasensya, ah, siguro naman by this time, medyo mahaba na ang ating pasensya. At ang ating mga lakad, naniniwala tayo mga kapatid na ang Diyos ay pag-ibig. So if God is love, we have to walk in love. At naniniwala rin tayo na ang Diyos ay liwanag. So kung ang Diyos ay liwanag, bilang mga anak ng liwanag, tayo ay dapat lumakad bilang mga anak ng liwanag. Ang Diyos ay katotohanan, so dapat lumakad tayo ng may karunungan. So if God is love, walk in love. If God is light, walk as children of light. And if God is truth, walk in wisdom. Sa mga may pamilya na at merong mga anak, ang mga anak ay kagaya ng kanilang mga magulang. Naniniwala ba kayo mga kapatid na ang inyong mga anak ay kagaya ninyo? At ang katotohanan na ito, ang mga bata ay ginagaya nila kung ano yung nakikita nila sa mga matatanda. Ginagaya nila kung ano yung nakikita nila sa matatanda. At ang salita na ito mga kapatid, it can be, bilang mga magulang, it can be encouraging kung tayo ay ginagaya o ini-imitate ng ating mga anak, and it can also be embarrassing. Encouraging kung halimbawa makita mong iyong anak na halimbawa nakasakay siya sa sasakyan, bagamat hindi pa niya kayang mag-drive, nakikita ka niya nagda-drive, umuupo siya sa upuan at pinipihit niya yung manibela sapagkat nakikita ka niya na nagmamaneho. O di kaya naman, pag naggagapas ka ng damo, ginagaya ka ng iyong anak na kahit sabihing malit pa siya, ay kunyari siya ay naggagapas na rin ng damo. And that could be encouraging sapagkat nakikita ng bata yung mga magagandang bagay sa kanyang magulang at ito ay kanyang ginagaya. But it can also be embarrassing mga kapatid kung ang nakikita ng ating mga anak sa atin ay hindi maganda. Before na tayo ay tawagin ng ating Panginoon, tayo ay nasa libutan pa, maaring tayo ay nasa bisyo. Di ba, hindi kung tayo ay sabihin natin naninigarilyo, umiinom, that would be a bad influence kung makita yan ng mga ating anak at yan ay kanilang gayahin. So, it could be encouraging and at the same time, it could be embarrassing. At alam niyo mga kapatid, ang mga bata ay mas marami silang natututunan sa mga bagay na nakikita nila. So kung maalala niyo yung patalastas dati na paglaki ko, gagayahin ko ang tatay ko. May patalastas na ganyan around 90s, I think. At sa patalastas na yon, kung ano yung ginagawa ng tatay is ginagaya ng anak niya. At sabi niya nga, paglaki ko, gagayahin ko ang tatay ko. At sa patalastas na yon is hindi naging magandang example yung tatay. Kagaya ng may eksena na nakasakay sila sa isang sasakyan, merong nakaabang na sa parking. At dahil yung magpapark na nakaabang na ron, isang driver na babae, inunahan ng tatay yung driver. At napatingin na lang yung anak. Alam niyo mga kapatid, sa mata ng bata, ang maling ginagawa ng matanda ay nagiging tama. So, we must be a good example sa ating mga anak at tayo mga kapatid bilang mga nauna na sa pananampalataya, we must be a good example. Maaring hindi nyo nalalaman o hindi nyo nararamdaman, pero merong mga kapatiran na tumitingin sa ating mga buhay. At hindi natin maiaalis pag meron tayong nagagawang mali, baka tayo ay nakakatisod sa kanilang mga buhay.
And hindi natin maalis yung bagay na yun sapagkat bago pa lang sila sa pananampalataya. Ang tangi lang nating idadalangin mga kapatid is patuloy tayong palaguin ang ating Panginoon sa pananampalataya at anumang bagay ang makita natin, ang temptation, ang tukso, ang kahinaan, darating yan sa bawat isa sa atin mga kapatid. At kung mananalangin tayo sa ating Panginoon na palaguin tayo sa pananampalataya, kahit sabihin bago pa lang tayo, either 2 or 3 years sa pananampalataya, hindi tayo matitisod. Kung tayo ay titingin sa ating Diyos. So be imitators of God. So if we are the children of God, naniniwala ba kayo mga kapatid na tayo ay anak ng Diyos? So then we ought to imitate our Father. So imitate our Father. Follow God's example, therefore, as dearly loved children, and live a life of love, just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. So ang admonition nito mga kapatid ay lumitaw, kung atras tayo sa chapter 4 ng Ephesians pa rin. Chapter 4, last 2 verses, I think. Okay. 31 and 32. Chapter 4, 31 and 32. Let all bitterness, okay. Alisin ninyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At mapagpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Nasubukan niyo na bang magpatawad, mga kapatid? Isang tao na nakagawa sa inyo na napakabigat na kasalanan. And sometimes, kung bago ka pa lang sa pananampalataya, isipin mo na ang hirap magpatawad. Pero alam niyo mga kapatid, makakapagpatawad tayo kahit ano ang naging offense sa atin ng tao, sabihin natin ng tao, o ng kapatiran. Alam niyo mga kapatid, makakapagpatawad tayo kung ating iisipin na tayo nga ay pinatawad ng ating Panginoon. Gaano kalaking kasalanan natin para patawarin tayo ng Diyos? So kung yun ang magiging basehan natin mga kapatid, napakadaling magpatawad. Pinatawad ka ng Diyos, so dapat maging mapagpatawad din tayo. So, binalaan ni Pablo ang mga mananampalataya against bitterness and anger. At ang bitterness and anger, mga kapatid, is nakakalungkot yan. Pag yung samaan ng loob, yung galit, ay mag-i-exist yan sa kalagitnaan, lalo na ng iglesia o ng kapatiran. Yan ay isang napaka-tragic na pwedeng mangyari na yan ay nagmamanifest sa ating kalagitnaan, bitterness and anger. Alam niyo mga kapatid, ang funerals and wedding, isipin nyo sa funerals, sa burol o kaya kasalan, ang mga magkakamag-anak na merong alitan, pag nagkikita sa wedding o kaya sa funeral, supposed to be dapat yan yung time na nagkakaayos. But sad to say mga kapatid, kahit sa ganyang sitwasyon, hindi pa rin nagkakaayos. There are times nga kahit magkakamag-anak, diba, na may alitan, may samaan ng loob, pag umaten ng wedding o kaya ng funeral ng mahal nila sa buhay o kaya ng kanilang mag-anak, hindi natin, sometimes hindi talaga sila nagkakaroon ng kasunduan o hindi sila nagkakaroon ng unawaan o nagkakasundo. And it's a sad scenario mga kapatid. Supposed to be, yun na nga lang yung pagkakataon, di ba? Para magkita, pag busy mga schedule, at more often mga kapatid, pag may weddings and may funeral sa ating mga kamag-anak,
Diyan nagkikita-kita ang bawat isa. So kung meron man mga alitan, samantalahin natin yung pagkakataon na yun para magayos. Because hindi natin alam kung kailan ulit susunod na may kakasal at mamamatay. Huwag na sana. But supposed to be, mga ganong pagkakataon mga kapatid, sinasamantala ng mga may hindi pagkakasundo para maging maayos yung kanilang trato o tinginan sa bawat isa. 1 Peter chapter 4, verse 8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sin. Hindi mo pinagtatakpan yung kasalanan because kasalanan is kasalanan. But, magagawa mong magpatawad, mga kapatid. Hindi mo kinukonsinte yung kasalanan niya, but sa mga nagawa niya sa'yo, sa mga offenses niya sa'yo, kung mahal mong yung kapwa, kung mahal mong yung kapatid, magagawa mong magpatawad. Sapagkat minahal ka ng Diyos at pinatawad ka ng Diyos. So ano ang mga dahilan, mga kapatid, bakit tayo dapat lumakad sa pagmamahal o lumakad sa pag-ibig? So balikan lang natin yung ating teksto. Reasons why we should ought to walk in love. Follow God's example, therefore, as dearly loved children. Tayo ay mga anak ng Diyos, so dapat lumakad tayo ng may pag-ibig. Dearly loved children. Tayo ngayon, mga kapatid, ay ipinanganak na muli. O sabihin, we have been born from above. Sa magitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo, tayo ngayon ay bahagi ng kanyang divine nature. At bilang bahagi ng divine nature ng ating Panginoon, supposed to be, yan ay dapat nagmamanifest din sa ating nature. Tayo ay bahagi ng divine nature ng ating Diyos. Kung ang Diyos ay pag-ibig, dapat bilang mga anak niya, tayo rin ay nag-express ng pag-ibig. It is logical that God's children will walk in love if God is love. At nang in-encourage ni Pablo ang mga mananampalataya sa Epeso, hindi niya sinasabing, hindi niya inintroduce yung isang bagay na bago o yung foreign na gawin niyo tong bagay na to. Hindi siya nag-i-introduce ng bagong bagay sa buhay ng mga mananampalataya. Sapagkat bilang born again o born from above, meron na tayong new nature. Meron na tayong bagong pagkatao. At yung bagong pagkatao na yan, mga kapatid, dapat na-express dyan yung pag-ibig. Wala na yung lumang pagkatao. Bago na. Tayo ay bago na nilalang. Bagong nilalang na ba tayo, mga kapatid? So dapat yung nature ng bagong nilalang, yan ay nagmamanifest sa ating mga buhay. At kung pag-ibig ang nature na yan, dapat yan ay magmamanifest sa ating mga buhay. Sapagkat ang old nature, mga kapatid, yung ating lumang pagkatao ay selfish, diba? Sakim, greedy, yung ating lumang pagkatao. At ang ating mga ugali, nung tayo ay nasa lumang pagkatao pa, ito yung naglalagay ng pader. Naglalagay ng pader sa ating kalagitnaan. Sapagkat sarili lang natin ang iniisip natin. At pag naglagay ka ng pader, magkakaroon ng alitan, magkakaroon ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga tao at mga kapatiran. Subalit ngayong meron na tayong tayo ngayon ay bago na nilalang, dapat wala na yung mga pader sa ating pagitan. Gibain na yung mga pader at alam nyo magandang itayo, mga kapatid, tulay. So pwede tayong maging instrumento
Pwede tayong maging tulay. Doon sa mga merong hindi nagkakasundo, tayo ay maging tulay para sila ay magkaroon na ng reconciliation. Kagaya ng ginawa ng ating Panginoon. Di ba? Tayo ay tayo noon ay kaalitan ng ating Diyos. Subalit ang ating Panginoong Hesukristo, siya yung nag-reconcile sa atin sa Diyos. So ngayon, wala na tayong wala nang galit o wala nang namamagitan sa atin at sa Diyos. So, yun ang dapat nating maging nature, mga kapatid, na kung meron mang alitan, supposed to be tayo yung nagbibuild ng bridge para magkaunawaan. Hindi ba magandang bagay yung ganun, mga kapatid, na ikaw yung instrumento ng pagkakasundo. Hindi ikaw yung instrumento ng pagkakawatak-watak, pagkakagiba at pagkakasira ng mga relasyon. John 15, verse 13. Wala nang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. At ang Panginoong Hesukristo lang ang nakagawa niyan, mga kapatid. Maaring may mga pelikula na nagsasacrifice yung isang tao alang-alang sa kanyang kaibigan. So wala nang pag-ibig pa na hihigit doon, na iaalay mo yung buhay mo para sa iyong kaibigan. At yan ay ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pag-ibig, mga kapatid, yan ang sa buhay ng isang Kristiyano, yan yung pangunahing kadahilanan. Yan yung dapat na fundamental factor sa buhay natin bilang mga Kristiyano, yung pag-ibig. Kung tayo ay lumalakad sa pag-ibig, mga kapatid, hindi natin masusuway ang ating Diyos at hindi tayo makakasakit ng ating kapwa. Hindi natin masusuway ang Diyos at hindi tayo makakasakit ng ating kapwa. Verse 3, Ephesians chapter 5, verse 3. Dahil mga banal kayo, hindi nararapat na ang isa man sa inyo ay masabihang siya ay malaswa, mahalay, at sakim. Hindi rin nararapat na marinig sa inyo ang mga malaswa o walang kabuluhang usapan, masasamang biro, sa halip maging mapagpasalamat kayo sa Diyos. Tandaan ninyo, walang taong mahalay, malaswa ang pamumuhay at sakim ang mapapabilang sa kaharian ni Kristo at ng Diyos, sapagkat ang kasakiman ay tulad din ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tayo ay tinubos ng ating Panginoon, tayo ay pinababanal, at bilang pagpapabanal ng Diyos sa atin, tayo ay inihiwalay sa gawa ng masama, sa sanlibutan. We are set apart. Hinihiwalay tayo dahil merong nakalaang gawain ng Diyos para sa atin. At nang tayo ay mahiwalay na sa sanlibutan, hindi na tayo dapat belong o hindi na tayo dapat nararapat na nakikisama pa sa sanlibutan. 1 Peter 2, verse 9. Ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari at mga mamamayan ng Diyos, pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. So, from darkness, mga kapatid, dinala tayo. From darkness of the world, yung ating kinabibilangan, yung ating formerly na kinabibilangan, tayo ngayon ay nasa isang kahangahangang kaliwanagan. Nagagalak ba kayo, mga kapatid, at hindi na tayo lumalangoy sa kasalanan ng sanlibutan? Hindi na tayo nakikisama sa gawa ng kadiliman, mga kapatid. Binalaan ni Pablo ang mga taga-Epeso at
ito, naniniwala ba kayo mga kapatid na ang salita ng Diyos sa mga taga-Epeso ay salita rin ng Diyos sa panahon natin ngayon. Ang salita ng Diyos is, mula noon hanggang ngayon yan ay dapat maging pagpapala o dapat yan ay ating tinatanggap. Noon ang kasamaan, ang fornication ay talamak, prevalent nung unang panahon. At lalo rin ngayon, wala namang pinagbagong panahon. There is nothing new under the sun. Kung ano yung mga kasalanan noon, yun din naman yung mga kasalanan ngayon. Kung noon, sabi nating sa Sodom and Gomorrah, meron na mga homosexual. Diba? Ngayon, ganun din, meron na rin naman. At gaya ng sabi ng Biblia, ang panahon natin ngayon ay pasama na pasama. Kung noon, hindi pa siguro na mga homosexual lang, pero ngayon, di ba, LGBTQ+, yung plus na yun, plus ng kasalanan pa. Diba? Padagdag pa yung kasalanan. So, kung ano yung kasalanan, nung araw is kasalanan pa rin ngayon. At kung iisipin natin mga kapatid na ang kasamaan, mas masama ang panahon noon kesa ngayon, sabi ng isang pastor na sa ating kasalukuyang kalagayan bilang mga mananampalataya, this is the worst of time. Ito na yung pinakamasama, hindi siya may kukumpara noon. At yun naman ang sinabi ng Biblia na sa ating panahon ay pasama ng pasama, ang mga anak ay magiging suwail, swerte na lang, hindi na uso yung batuhan sa plaza, pero kung uso pa rin, malamang maraming anak nang nabato sa plaza. But, ang ating panahon ay pasama ng pasama. Ang fornicator at ang covetous person o yung sakim o yung sabi nating ganit ay para masatisfy lang. Di ba? Pag sakim ka o covetous ka, para masatisfy lang yung sarili mong appetite. Yung mga bagay na wala sa'yo, yung mga bagay na nakikita mo, pinagnanasaan mo. That's covetousness. At ito yung sabi ni Pablo na dapat hindi nakikita ito sa inyong kalagitnaan. Ang mga kasalanang ito, dapat hindi ito nakikita sa inyong kalagitnaan. Because these are improper, sabing gano'n sa verse 3, for God's holy people. You believe mga kapatid na you are holy? Tinawag tayo ng Diyos sa kabanalan. Ang Diyos ay banal. Kaya dapat lang tayo ay maging banal. So, these things, yung sexual immorality, any kind of impurity, greed, hindi ito dapat nakikita sa ating kalagitnaan. It is improper for God's holy people. Nasa puso na ba natin ang ating Diyos, mga kapatid? Naniniwala tayong lahat na ang Diyos ay nasa atin ng mga puso. So kung ang Diyos ay nasa atin ng mga puso, ang ating pananalita dapat ay masusumpungan ito ng pagpapala dun sa mga nakakarinig. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, dapat ang ating pananalita ay makakapagpalakas dun sa mga taong nakakausap natin, mga taong nakakahalubilo natin. Hindi yung pag nakikipag-usap tayo, imbis na magkaroon sila ng kalakasan, lalo pa sila nanghihina. So, hindi dapat ganun mga kapatid. Colossians chapter 4, verse 6. Kung nakikipag-usap kayo sa kanila, gumamit kayo ng kawili-wiling salita para makinig sila sa inyo. Dapat alam ninyo kung paano sumagot sa tanong ng bawat isa. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. So yung ating pananalita, dapat merong punong-puno ng biyaya. It is seasoned with salt. Alam niyo ang pagkain, pag seasoned with salt,
Pag tinikman mo yan, di ba napakasarap niyan kainin? So, yung ating pananalita, pag narinig ibang tao, supposed to be dapat ito ay kaaya-aya sa kanilang pandinig. Verse 5, Ephesians chapter 5, verse 5. For this, you can be sure, no immoral, impure, or greedy person. Such a person is an idolater, has an inheritance in the kingdom of Christ and of God. Nang tayo ay maborn again, nang tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, tayo ngayon ay nakapasok sa kaharian ng Diyos. Nakapasok na ba kayo mga kapatid sa kaharian ng Diyos? Tayo ngayon ay nasa kaharian ng Diyos at ang Diyos ang naghahari sa ating mga puso. God is enthroned in our heart. Kaya nga sabi doon sa isang awit, enthroned in our heart. Maghari ka sa aming mga puso. Sapagkat kung ang Diyos ang naghahari sa ating mga puso, mga kapatid, hindi ba napakagandang bagay na mangyayari yan sa ating mga buhay? Ang mga tao na palagiang gumagawa ng kasalanan, sinasadya, persistently na nabubuhay sa kasalanan, hindi ito magmamana ng kaharian ng ating Panginoon. Such a person is an idolater, has any inheritance in the kingdom of God. Kung palagian kang nabubuhay sa kasalanan, sinasadya ang paggawa ng kasalanan, wala kang bahagi sa kaharian ng ating Panginoon. And that is a very sad thing, mga kapatid. Galatians 5, verses 19. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. So ang mga bagay na ito ay walang bahagi sa kaharian ng ating Panginoon. At ang isang mapapansin natin dito, mga kapatid, na sinabi na ni Apostol Pablo, no immoral, impure, sa verse 5 ng Ephesians chapter 5, verse 5. No immoral, impure, or greedy person. Such a person is an idolater. Yung immoral, saka yung impure, inequate ni Pablo dun sa greedy person. Yung kubitos, sapagkat pag kubitos ka, ninanasa mong isang bagay na wala sa'yo. At inequate niya ito sa pagiging pagsamba sa Diyos-Diyosan. At ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, o yung sabihin nating idolater, mga kapatid, when you place something or someone ahead sa ating Panginoon, yan ay idolatry. First and foremost, ang ating Panginoon. And then secondary na, kung ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya, ang ating hanap buhay, ang ating trabaho, anything or anyone na una sa ating Panginoon, you will be an idolater. So, unahin natin sa ating mga buhay ang ating Panginoon. Lagi nating nababanggit yan sa pulpito na seek ye first the kingdom of God. Diba? Laging Diyos ang una sa ating mga buhay. When you value something or someone before God, that is idolatry. At ang pagsaway ni Pablo sa mga kasalanan na sinasabi niya rito sa Ephesians, hindi ito yung occasional. Hindi ito yung occasional lang na nagagawa ng mga mananampalataya, kundi ito yung habitual, yung palagian ginagawa, persistent, deliberately na ginagawa ng mga tao o ng mga tao.
Mabigat ang naging kasalanan ni Haring David sa mata ng ating Panginoon. Alam natin na si Haring David ay nag-commit ng adultery. Subalit gaano man kabigat ang kanyang nagawang kasalanan, pinatawad siya ng Diyos. Pinatawad siya ng Diyos. At dinisiplina siya ng Diyos. Pero hindi siya tinanggihan ng Diyos. So bilang mga anak ng Diyos, gaano man kabigat ang ating magiging kasalanan, makakaasa tayo mga kapatid. Tutuwirin tayo, didisiplinahin tayo ng ating Diyos, pero never na tayo ay i-reject ng Diyos. Tayo ay kanyang mga anak. Nakabalita na ba kayo ng mga magulang na tinakwil ang kanilang anak? Mga anak, tinakwil ang magulang. Pero ang magulang, kahit kailan, hindi yan magtatakwil sa kanilang mga anak. Gaano man kasama ang magulang, hindi yan magbibigay ng ahas kung humihingi ng tinapay ang kanyang anak. So, makakaasa tayo pag nakagawa tayo ng kasalanan, parurusahan tayo ng ating Panginoon, but He will never reject us. Didisiplinahin niya tayo, yun naman ay para sa ating kapakanan. At ang Diyos, kahit na anong kasalanan na makita niya, yan ay kanyang didisiplinahin, yan ay kanyang paparusahan. At tayo bilang mga anak na nasa kaharian na ng ating Panginoon, yung ating pananampalataya, mga kapatid, yung ating pagsunod sa Diyos, ito yung nagpapatunay na yung obedient life natin, mga kapatid, ay ito yung realidad ng ating pananampalataya. Kung totoo ang ating pananampalataya, mamaterialize dyan o makikita ng mga tao yung isang buhay na masunurin sa ating Diyos. There are many professor, hindi yung dito mga kapatid yung mga guro o yung mga teachers sa universidad. There are many professors who are not possessors. Matthew 15, verse 8. Iginagalang ako ng mga taong ito, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Maraming nagpo-profess sa ating Panginoon, pero hindi naman nagpo-possess. Sa pamamagitan lang ng labi, pero ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. So, kung ano yung dapat pinoprofess natin mga kapatid, yun din dapat yung nasa atin. What we possess, we profess. Kasi kung professor lang tayo, pero wala namang possessor, that is hypocrite. Kagaya ng mga Pariseo. So, balik tayo sa Ephesians chapter 5, verse 7. Dati, namumuhay kayo sa kadiliman. Aren't you glad mga kapatid na hindi na ito yung dati nating buhay? Tayo ngayon ay nasa kaliwanagan na. Pero ngayon, naliwanagan na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon na. Totoo ba ito mga kapatid? Naliwanagan na tayo dahil tayo ay nasa Panginoon na. At hindi doon natatapos. Kaya ipakita sa pamumuhay ninyo na naliwanagan na kayo. So may fruit. Kung totoong naliwanagan na, kung mula sa kadiliman, tayo ay nalipat na sa liwanag, dapat yan ay merong katibayan. Dapat yan ay merong katibayan. So we are light, ngayong tayo ay naligtas na, ano pa ang pakikisama ng liwanag sa dilim? Dapat wala nang pakikisama ang liwanag sa dilim. Wala nang pakikisama ang God with Belial, di ba? Yung darkness, light and darkness, wala na yan dapat pakikisama. Ang liwanag ay nagpo-produce ng bunga sa ating buhay. Subalit ang gawa ng kadiliman ay unfruitful. And it's obvious, gawa ng kadiliman ay unfruitful sa mga bagay na spiritual. So we can read 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 6.
verses 14. Huwag kayong makiisa sa mga hindi mananampalataya, sapagkat hindi maaring magkaisa ang kabutihan at kasamaan. Gaya ng liwanag sa dilim, hindi rin sila maaring magsama. At kung paanong hindi magkasundo si Kristo at si Satanas, ganoon din naman ang mananampalataya at hindi mananampalataya. Hindi maaring magsama ang mga Diyos-Diyosan at ang Diyos sa isang templo. At tayo, ang templo ng Diyos sa buhay, gaya ng sinabi ng Diyos, mananahan ako't mamumuhay sa kanilang piling. Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging mga taong sakop ko. So, ngayon tayo ay nasa liwanag na wala na tayong business pa doon sa mga nasa kadiliman. So that was, yan yung bagay na naghihiwalay sa mga mananampalataya at unbeliever, yung between light and darkness. Ephesians chapter 5, verse 9. Sapagkat, ito yung text natin, sapagkat kung ang isang tao ay naliwanagan na, makikita sa kanya ang kabutihan, katuwiran, at katotohanan. So kung tayo ay naliwanagan na, ito yung dapat mag-manifest sa ating mga buhay, mga kapatid. Goodness, righteousness, and truth. So yan yung dapat mag-manifest sa ating mga buhay, yung kabutihan. At ang kabutihan, mga kapatid, ay katangian ng ating Diyos. At tayo bilang nakikibahagi sa nature, sa Diyos, kung ang Diyos ay mabuti, bilang mga anak niya, ang katangian ng kabutihan dapat nakikita rin dito sa atin. At kung i-apply natin ang kabutihan sa ating kalagitnaan, mga kapatid, ito hindi lang yung basta nakagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, kundi ito yung mas malawak, mas malalim. Pag gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo, ito yung iniisip mo yung kapakanan niya kaysa sa kapakanan mo. Mas inuuna mo yung makakaigi sa kapwa mo, sa kapatid mo, kaysa sa'yo. Ito yung kabutihan, hindi lang yung basta nakagawa ka ng kabutihan, kundi ang pinakakonsepto nito is yung pagiging una ng kapwa kaysa sa'yo, ng ibang tao kaysa sa'yo. Yung magkakaroon ng, o magbe-benefit ang ibang tao kaysa sa'yo. And sad to say, may mga ibang tao na gumagawa ng kabutihan, but merong mga motive, mas sila yung magbe-benefit. Pero yung totoong kabutihan na galing sa Diyos, wala kang iniisip na makukuha, kundi ang iniisip mo ay para sa kapakanan ng iyong kapatid o ng iyong kapwa. Ang concern mo, mga kapatid, is yung well-being ng tao, spiritually and physically. Yan ang concern mo. Yan ang primary concern mo. Yan ang mas inuuna mo kaysa sa iyong sarili. At tayo, lumalakad tayo. Dumidepende tayo o umaasa tayo sa banal na Espiritu. At ang goodness, mga kapatid, ang kabutihan ay isa yan sa bunga ng Espiritu Santo. It is one of the fruit of the Spirit. Since it is a fruit, it will take time to grow. Hindi naman overnight na magiging ganon. But because it is a fruit, tinatanim yan, and sometimes nga, ang bunga hindi pa nahihinog. Minsan, bubot pa lang. But since it is a fruit, it will take time para mag-materialize yan sa ating mga buhay. At bilang mga anak ng Diyos, over the years, supposed to be, dapat yan ay nagmamaterialize na sa ating mga buhay. Tayo bilang mga anak ng liwanag, sapagkat ang Diyos ay liwanag, dapat tayo ay lumalago sa kabutihan. Tayo ay lumalago sa kabutihan. Pangalawa, righteousness o yung katuwiran. Ito yung pag-ayon natin sa katuwiran ng Diyos. Kung ano yung pamantayan ng Diyos sa kanyang salita, tayo ay nag-a-agree, tayo ay nagko-conform, tayo ay sumasang-ayon sa pamantayan ng Diyos sa kanya, walang iba kundi ang kanyang salita. At ang isang
matuwid, sabihin natin righteous na tao, ay upright siya sa Diyos. Hindi lang siya upright sa kapwa niya, kundi sa Diyos siya ay upright. He is just and fair kung paano niya tinatrato yung kanyang kapwa. He is just and fair kung paano niya tinatrato yung kanyang kapwa. Pangatlo, we are the people of truth. At ito yung mga kapatid, yung contrast sa buhay ng mga unbeliever. Tayo, mga kapatid, ang ating pananalita, we must be the people of our word. Yung ating salita, maintaining integrity sa lahat ng mga bagay. Napakaganda mga kapatid na meron tayong integrity sa ating mga salita. Hindi yung sinabi natin and then paglipas ng mga ilang panahon, binabago natin. Pag merong nag-arise na problema o dala ng pangangailangan, nawawala yung integrity. Nawawala yung integridad. We are to be the people of our word, maintaining integrity in all things. At alam niyo mga kapatid, napakahalaga ng salita mo. Lalo na sa mga nagnenegosyo, maranasan nyo kahit wala kayong puhunan, pero yung salita nyo lang ang puhunan. Pag sinabi nyo magbabayad kayo, at yun ay yung sinalita ay nagagawa nyo mga kapatid, puhunan na yun. Hindi nyo na kailangan maglabas pa ng maraming pera, yung salita nyo lang. Pinagtitiwalaan na ng mga supplier, pinagtitiwalaan na ng mga tao. So, we are the people of our word. We must maintain our integrity in all things, at all times. In all things, at all times. Wala tayong dapat itago. Bakit hindi na tayo lumalakad sa dilim, mga kapatid? Ang nagtatago lang yung mga taong lumalakad sa dilim. Yung mga gumagawa ng hindi maganda, kadalasan, yan ay nangyayari sa kadiliman. Pero tayo bilang mga tao ng liwanag, wala tayong dapat itago. Tayo ay lumalakad sa liwanag at napaka-imposible na ang dilim at ang liwanag ay mag-exist at the same time sa ating mga buhay. Either black or white ka, mga kapatid. Either black or white. Hindi pwedeng gray. So, hindi pwedeng magsama ang liwanag, hindi pwedeng magsama ang dilim. So, it is impossible for darkness and light at the same time. Sabi nung nabasa ko, darkness is not an entity. Pag sinabing entity, mga kapatid, yung hindi siya nag-e-exist sa sarili niya, yung kadiliman. Hindi siya independent sa existence, hindi siya being na darkness. Nagkakaroon lang ng dilim pag nawawala yung liwanag. Pero pag may liwanag, malabong magkaroon ng dilim. So darkness is not an entity or not an independent existence or being sa kanyang sarili. At alam niyo ang maganda mga kapatid, darkness will never overcome the light of the world. Darkness will not overcome the light of the world. John 1, verse 4 and 5. Ang salita ang pinagmumula ng buhay, at ang buhay na ito'y ilaw. Dahil ito nagbibigay ng liwanag sa mga tao. Ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito nadaig ng kadiliman. So habang may liwanag, walang kadilimang mag-i-exist mga kapatid. Pag nawala lang ang liwanag, saka lang papasok ang kadiliman. So, maintain the light sa inyong mga buhay mga kapatid. And darkness will never overcome the light of the world. So bilang mga anak ng Diyos, tayo ay lumalakad sa liwanag. Nangangahulugan ito mga kapatid na tayo ay hayag sa harapan ng Diyos. Naniwala ba kayo mga kapatid na wala tayong maililihim sa ating Diyos? Maaring makapaglihim tayo sa ating kapwa, pero sa Diyos, wala tayong maililihim sa ating Diyos. Hebrews chapter 4, verse 13. Walang makakapagtago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat at sa Kanya tayo mananagot.
So, maaring sa ibang tao o sa ating mga kapatid, maaring makapagtago tayo, pero sa ating Diyos, hindi tayo makakapagtago. Kaya napakaganda ng encouragement ng ating Panginoon, ng salita ng Panginoon na mamuhay tayo ng naaayon sa salita ng ating Panginoon. Totoo mga kapatid, marami pang salita ang Diyos na sometimes hindi pa natin may pamuhay. But habang lumalakad ang panahon, habang tayo ay nananalangin, habang tayo ay humihingi ng biyaya sa ating Panginoon, at kung tayo ay nagsisikap na sundin ang kanyang katuwiran, unti-unti mga kapatid, tayo ay lalago sa ating Panginoon. So, wala tayong may tatago sa ating Panginoon. Walking as children of light, nangangahulugan din ito mga kapatid na yung liwanag ng Diyos ay nakikita sa ating mga buhay. Ang liwanag ng Diyos ay nakikita sa ating mga buhay sa pamamagitan ng ating mga karakter, sa pamamagitan ng ating conduct. At yung mga karakter na yan, at yung conduct na yan, dahil yan ay mula sa liwanag ng Diyos, yan ang nagbibigay ng liwanag sa ating paligid o sa ating kinalalagyan. At kung maliwanag ang ating, sabihin natin, ang ating pamumuhay, matutulungan natin ang iba para makita rin nila ang liwanag. Sapagkat ang tao, hindi siya magtatanong sa atin kung halimbawang parehas lang naman tayo ng nararanasan. Pero kung meron tayong ibang karanasan na nagmumula sa ating Panginoon, meron siyang dahilan para tanungin tayo na ano ba yung bagay na nakita mo. Pero kung ating buhay is same-same lang sa sanlibutan, wala tayong, hindi tayo makaka-attract ng mga taong nasa kadiliman para dalhin sa liwanag. Sapagkat parehas lang naman na nasa kadiliman. Parehas lang naman na nasa kadiliman. Parang kagaya ng isang malusog na tao na umaalalay sa may sakit. Hindi baliktad, hindi yung may sakit ang umaalalay sa malusog na tao. Yung malusog na tao ang umaalalay dapat sa may sakit. So ganun din tayo bilang mga anak ng Diyos. Yung mga nasa libutan, pwede natin yan dalhin. O madadala natin yan mula doon sa kadiliman na kanilang kinalalagyan, papunta sa liwanag ng ating Panginoon, God's wonderful light. John 12, verse 46. Naparito ako bilang ilaw ng mundo upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay hindi na manatili sa kadiliman. So bilang mga anak ng Diyos, ang Diyos ay pag-ibig, so lumakad tayo sa pagitan ng pag-ibig. Ang Diyos ay liwanag, so lumakad tayo bilang mga anak ng liwanag. At ang ikatlo, kung ang Diyos ay katotohanan, lumakad tayo ng may karunungan. Ephesians, balikan natin yung ating text mga kapatid. Ephesians 5 verse 15. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Nalalaman niyo na ba mga kapatid ang kalooban ng Diyos? Then tayo ngayon ay namumuhay ng may karunungan. Huwag ninyong sayangin ang panahong ito. Gamitin ninyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Huwag kayong magpakamangmang kundi alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. So walk in wisdom. See that tayo ay lumalakad ng maingat, ng walk with careful walking and with exactness. Ang konsepto nito mga kapatid is yung paglakad natin ay precision and accurate. Parang kagaya ng isang marksman. Diba?
Pag nag-aim siya sa isang bagay, ito ay precise, ito ay accurate. Walang masasayang. Diba? That's why yun ang isang katangian ng isang mahusay na marksman. Accurate siya, precision siya sa kanyang target. So ito yung konsepto rito mga kapatids, na dapat tayo ay lumakad with accuracy and precision sa ating mga buhay. Ito ay kabaliktaran ng paglakad ng carelessly, na lumalakad tayo ng walang proper guidance, lumalakad tayo ng hindi natin pinag-iisipan yung mga bagay-bagay. At bilang mga Kristiyano, hindi natin dapat isaalang-alang yung ating Christian life by chance. Hindi lang yung bahala na. Kung ano yung pagkakataon. Hindi ganun mga kapatid. Sabi nga nung lagi ko naririnig, it is not a series of chances. It is a series of choices. So, we must make wise choices mga kapatid. Wise decision and wise choices and seek to do the will of God. So, yun ang paglakad ng may karunungan. Hindi tayo basta-basta lumalakad, tayo ay nagiging maingat sa ating paglakad, at ang ating pagpapasya, hindi tayo nagpapasya sa ating mga sarili, hindi tayo nagpapasya dahil sinabi ng kapatid o sinabi ng brother, but most of all, nagpapasya tayo dahil ito yung nakikita natin na sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Ito yung kalooban ng Diyos, mga kapatid. Totoo, maraming mga prinsipyo sa sanlibutan ang napakagandang i-absorb. Pero kung hindi naman ito ang kalooban ng Panginoon, hindi yan mananatili, mga kapatid. Hindi yan magiging effective sa buhay ng isang Kristiyano. Ang magiging effective lang ay ang salita ng Diyos. Because yan, salita ng Diyos, yan mamamalagi. Ang mga prinsipyo na yan is, meron lang yan hangganan sapagkat yan ay nasa isip ng mga taong ang kaisipan ay may hangganan. Subalit ang kaisipan ng Diyos, kung tayo ay lalakad ng may pag-iingat, tayo ay may lalakad ng katalinuhan, tayo ay gagawa ng pagpapasya, at bago tayo gumawa ng pagpapasya, tinatanong natin o tinitingnan natin na kung ito ba ay kalooban ng ating Panginoon. So walk in wisdom. Because God is truth, we must walk in wisdom. So ano yung mga dahilan kung bakit tayo dapat lumakad ng ganitong uri ng paglakad, ng accurate, ng may katalinuhan? Verse 15, Ephesians 5:15. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Kaya tayo lumalakad ng ganito mga kapatid because ito ay yung tanda ng bilang wise. It is a mark of wisdom. Kung ikaw ay nakikitaan na lumalakad ka ng may kaayusan, na ang iyong paglakad ay ayon sa kalooban ng Panginoon, ito yung tanda ng karunungan ng Diyos sa iyong buhay. At ang mga naglalayag, sabihin natin yan sa dagat, sa himpapawid, bago yan naglalayag o nagte-take off, piloto man ng eroplano, pinaplano nila yung kanilang course, di ba? Pinaplano nila yan kung anong altitude sila lilipad, hanggang ilang minuto sila mananatili doon, and then bababa sila. So pinaplano yan. Pinaplano at ginaguide nila yung sabihin natin steering wheel o kaya yung timon hanggang sa makarating sila sa kanilang destination. Tayo, kung nais natin, kagaya ng isang tao na nagtatayo ng bahay, diba? Hindi ka magtatayo ng bahay na patay-bahala na. Diba? Pag-iisipan mo maigi yan. Meron ba tayong budget? Ano ba yung mga materialis natin kakailanganin? Hindi tayo basta-basta gagawa ng desisyon and then matitenga. Kailangan ng mga bagay-bagay ay pinagpaplanuhan, pinaghahandaan, hinihingi ang kalooban ng Panginoon. Tatigis lahat, hihingi tayo ng tulong ng ating Panginoon sa bagay na yan. Hindi lang basta
ah, naging impulsive tayo. Diba? So ingatan nyo yung mga damdamin na impulsive. Sapagkat ipapahama kayo niyan, pagiging impulsive. So, kailangan meron tayong katalinuhan pagdating sa mga bagay na yan. At ilan sa ating kapanahunan, ilang mga mananampalataya o Kristiyano ang nagpaplano ng mga ganyang bagay na iniisip ba natin na kung paano gagamitin na yung mga opportunity. Sabi nga, redeeming the time. Iniisip ba natin yung mga bagay na yan? O how many Christians plan their days so that they use their opportunities wisely? Nagagawa ba natin yung mga kapatid? O umaawit na lang tayo? Que sera, sera, whatever will be, will be. The future is not ours to see. Que sera, sera. Patay bahala na, yung ganun mga kapatid. So, maaring hindi natin nakikita ang future, subalit alam natin kung sino ang may hawak ng kinabukasan. Ang Diyos ang may hawak ng kinabukasan, nagtitiwala tayo sa guidance ng ating Panginoon. Hindi tayo yung mga tao na whatever will be. Sige, ganyan na lang yan. But we trust God because He holds the future. At masasabi natin mga kapatid, sa bawat anak ng Diyos, there is a brighter future. Kaya nga mula sa kadiliman, dinala tayo sa liwanag. Kaya yung ating kinabukasan ay maliwanag, mga kapatid. Ang ating kinabukasan ay maliwanag. Verse 16, Ephesians chapter 5, verse 16. Making the most of every opportunity. So, samantalahin natin yung mga bagay-bagay. Because the days are evil. Sabi nila, opportunity, only knock once. Ang pagkakataon dahil, kumakatok lang yan isang beses sa atin. At pag pinalagpas natin yan, hindi na natin yan pwede pa ulit makuha. Pero mag-ingat tayo mga kapatid dun sa mga opportunity na kumakatok sa inyong pintuan. Hindi lahat ng mga bagay na kumakatok o nasa ating harapan is dapat nating yakapin. Yakapin lang natin yung kaya nating hindi tayo huhulagpos. Iyakap ka sa malaking puno, hindi mo kaya yan. Huhulagpos at huhulagpos ka dyan. Malaki nga siya, pero hindi mo na siya makakaya. So, it's not wise. So, embrace mo lang yung kaya mo. At hindi lahat ng pagkakataon is igagrab natin, mga kapatid. Hindi lahat ng mga pagkakataon igagrab natin. Maging matalino tayo, baka yung opportunity na yan, ay yan na yung mga bagay na maglalayo sa atin, sa ating Panginoon. Yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Diba? 3-4 na trabaho, ang ganda ng income mo, pero mawawalan ka ng panahon sa ating Diyos. So, maging matalino tayo mga kapatid. Maging matalino tayo. At yung salitang opportunity mga kapatid, sa Latin, sa salitang Latin, it means toward the port. Opportunity, yung toward the port, yung pag sinabing toward the port, papunta ron sa daungan. Parang isang barko o isang ship na tinitake advantage niya yung hangin, yung alon, para makapunta siya sa kanyang paroroonan. So taking advantage of the wind and the tide para maka-arrive siya ng payapa at ligtas sa harbor. So sa atin, grab the opportunity, i-redeem natin. Pag may mga pagkakataon na kagaya ng sa linggo, mayroong Bible study dyan, at nag-announce kanina na kung sino yung mga gusto sumama. So, we can grab that opportunity. Huwag nating sayangin yung mga bagay na may kinalaman sa kaharian ng ating Panginoon. Bakit mga kapatid? Sapagkat life is short. Maiksi lang ang buhay. Hindi mo masasabi na ngayon, okay ka, kinabukasan, okay ka pa ba? Ngayon, kung okay ka pa bukas, salamat sa Panginoon. But maraming tao ang natutulog na hindi na gumigising. So, samantalay, making the most of every opportunity because the days are evil. At ang ating buhay ay maliit. So, yun yung, maiksi. So, yun yung isang maganda mga kapatid na dapat tayo ay i-take advantage natin yung mga bagay nito. Sapagkat maiksi lang ang buhay ng tao.
So yun yung pinakamagandang argumento para gamitin natin yung mga pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa atin, sa ating harapan. Bible study, and then yung pag-aaral ng salita, gawin natin yung opportunity sapagkat maiksi lang ang panahon. It may never come again. Di ba? It may never come again. At pag lumagpas yung mga bagay na yan, di ba? Malalaman mo as you age, then marirecollect mo, sana nung ganitong edad ako, naging maalab ako sa paglilingkod sa Panginoon. Isipin mo, maraming, hindi magandang magkaroon ka ng ganong damdamin, mga kapatid, na babalik tanawin mo yung mga nakaraan and then meron kang parang sayang. So, ngayon pa lang, make the most of every opportunity sapagkat ang panahon ay masama. Seize the opportunity, mga kapatid, para sa kalawalhatian ng ating Panginoon. Iniisip natin yan, nagpaplano tayo, at ang maganda, mga kapatid, lagi nating tatandaan, lahat ng ating plano, dapat yan ay nag-a-align sa salita ng ating Panginoon. Sapagkat kung hindi yan nag-a-align sa salita ng ating Panginoon, maaring nagiging successful ka dun sa pinasok mo, pero kung hindi yan align dun sa salita ng ating Panginoon, malalaman mo na lang na nanlalamig ka na sa gawain. Maaring nagkakaroon ka ng mga pagpapalang material, but what about your spiritual? Mahalaga pa ba ang physical kaysa sa spiritual? Diba, yung mga bagay na yan, dito lang yan sa lupa. Pero mas higit na dapat tayo nag-i-invest doon sa mga bagay na madadala natin sa eternity. Yung mga bagay sa eternity. So, iwasan natin yung mga harmful activities, lalo na sa mga kabataan. Minsan, to be fair, in fairness sa mga kabataan, kada may mga sermon, sa mga kabataan, laging kabataan. Hindi ba pwedeng para sa mga matatanda? Laging sa kabataan. Yeah? So, avoid harmful activities because the days are evil. Ang distraction, mga kapatid, sa paglilingkod ng isang Kristiyano ay prevalent, di ba? Kahit noon, nung naglilingkod pa, nung unang panahon, na hindi pa uso ngayon yung mga technology na yan, yung distraction, uso na rin naman yan eh. Noong mga panahon na yan, ang napapakinggan mo pa lang ay transistor radio, na di-battery, di ba? Nakaka-distract rin yan dahil noong mga panahon na yan, siguro kung nag-aaral ka sa salita ng Panginoon, then maririnig mo yung drama-rama sa radyo. Diba? Kahit transistor lang yan, madidistract ka sa pag-aaral. How much more ngayon? Ang daming distraction. TV. Diba? Internet. Kahit saan ka tumingin. Minsan, nag-aaral ka ng salita ng ating Panginoon, biglang may dadaan na papatugtog ng malakas. Hindi ba distraction yan? Napakaraming distraction sa panahon natin ngayon. At ang mga bagay na ito ay dapat nating ma-overcome. Kahit nga sabihin gabing-gabi na, mga kapatid, yung quiet time na talaga, akala mo wala ng distraction, but all of a sudden, minsan biglang habang nagme-meditate ka ng salita ng ating Panginoon, nagmumuni-muni ka, nagbabasa ka ng salita niya, and then maaalala mo, ang dami ko nga palang task bukas Ang dami kong kailangan gawin. Di ba distraction? Hindi pa nga dumadating yung araw ng bukas, nadidistract ka na. E paano kung hindi na dumating yung araw ng bukas? So, cross the bridge. Pag nandun na tayo. At ang mga bagay ay hayaan natin sa Panginoon. Huwag tayong mag-alala sa mga bagay-bagay na malayo pa. Kakasilang pa lang ng anak mo, college na iniisip mo. Ang layo pa yan. Diba? Ang layo pa yan. Sabi nga, huwag tayong mag-alala sa mga bagay-bagay. At ang sabi ng Panginoon, ano ba maidadagdag natin sa ating buhay? Sa ating pag-alala? Wala naman talaga tayong maidadagdag. Diba? Sasakit lang ang ulo nyo, ang madadagdag lang dyan, may stress lang tayo. Sasama lang yung pakiramdam natin, sa kakaisip sa araw ng bukas, and then, kinaumagahan, hindi naman nangyari yung mga bagay na iniisip mo. Ang nangyari lang, nagkasakit ka.
So, yung mga bagay na darating is wag nating isipin. Pagkatiwala natin yan sa Panginoon. Pero hindi natin tinuturo na wag naman tayong pabaya, mga kapatid. So, yung balance na salita ng ating Panginoon, wag tayong maging pabaya. Maging masinop tayo. Di ba? Pag meron tayong mga tinatangkilik, alam natin kung saan dapat yan ibigay. Alam natin kung paano ipunin. So, sa panahon na kailangang may hugutin, tayo ay may mahugot, mga kapatid. So, kailangan lang yung balance, maging balance tayo sa salita ng ating Panginoon. Pero yung mga bagay na sobrang layo pa, wag nating isipin yan. Because, alam na ng Panginoon, hinanda na ng Diyos yung bagay na yan. So, He is the Alpha and Omega. And in between, siya pa rin yun. Diba? Siya pa rin yun. So, magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. So, learn to redeem the time by becoming conscious. Na maging conscious tayo na baka wala nang araw ng bukas na parang eto na. Baga sa umaawit ka na, eto na yung huling awit ko, maaring bukas wala na akong awit. Maaring eto na yung huling pagtaas ko ng kamay. Kasi baka bukas, hindi na ganito nangyari. So, maging conscious tayo na mariredeem natin yung ating mga panahon na magagamit natin ng tama, na iisipin natin na wala nang araw ng bukas. Wala nang araw ng bukas. So, magandang attitude, mga kapatid, because kung ang iniisip mo yung ngayong araw na to, maibibigay mo yung the best mo. Diba? Hindi undivided yung energy mo, hindi undivided yung attention mo. Diba? Sa araw na ito, may bibigay mo yung the best mo kung iniisip mo na this is it. Ito na yung wala ng araw ng bukas. So, ganun, i-redeem natin yung mga panahon sapagkat ang panahon ay masama at pasama ng pasama. Huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Understanding the will of the Lord. Pag sinabing understanding, mga kapatid, isinasuggest dito na kailangan nating gamitin yung ating isip. Gamitin natin yung ating isip. I-discover natin ang kalooban ng Diyos, at pag na-discover natin ang kalooban ng Diyos, unawain natin ang kalooban ng Diyos. Pag naunawaan natin, gawin natin ang kalooban ng Diyos. Romans 12, konti na lang, mga kapatid. Romans 12, verse 2. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip, para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. So, we discover the will of God at tinatransform ng Diyos ang ating mga pag-iisip. Tinatransform ng ating mga pag-iisip. Hindi lang nais ng Diyos na malaman yung Kanyang kalooban. Ang nais ng Diyos ay maunawaan natin. Di ba? Iba kasing malaman mo ang kalooban ng Panginoon, malaman mo lang, pero naunawaan mo ba? And then, pag naunawaan mo, kailangan mong gawin ang Kanyang kalooban. So, know His will, understand His will, at ang pinakamahalaga, do His will. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa magitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, is hindi yung kalooban ba ng Diyos ang bagay na ito. There are times, humihingi tayo ng mga tanda. Humihingi tayo ng mga sign. Naalala ko, mga kabataan na naman. Humihingi ng tanda. Panginoon, kalooban mo na makilala ko si sister pag ang damit niya ay puti. Sa fellowship, ang dami nakaputi ron. Sino sa kanila? So, hindi ganun ang pag-alam ng kalooban ng Panginoon. Pagka malalaman mo ang kalooban ng Panginoon sa pagitan ng Kanyang salita. Hindi ka hihingi ng tanda, kagaya ng isang magsasaka
na passionate siya sa paglilingkod sa ating Panginoon. At talagang andun yung ningas para makapagdala ng kanyang salita. And one time, sa gitna ng bukid, humiga siya. Sabi niya, hingi ako ng sign sa ating Panginoon. Tumingin siya sa ulap. At unti-unti yung ulap, nagpo-form ng mga letters. At nakita niya 2 letra, P at saka C. Sabi niya, yan na yung tanda na ibinigay ng Panginoon sa hinihingi ko para ipangaral yung kanyang salita. Preach Christ. So humayo siya, inayos niya yung kanyang sarili, talagang nangaral siya. And then dumating yung panahon na sa bawat pinupuntahan niyang church, hindi naman talaga lumalago. Tutusin, nababawasan pa nga yung mga tao. At nagtanong siya sa Panginoon na, ba't ganun? Humingi ako ng sign. Diba? Nakalagay, preach Christ. Pero mala-mala, napag-isip-isip niya, hindi pala preach Christ, kundi plant cabbage. Kasi magsasaka ka eh. Hindi ka naman doon tinawag ng Panginoon. Maaring gusto mo lang yung isang bagay. Kasi mga kapatid, iba yung gusto mo doon sa tinawag ka ng Panginoon. Pag gusto mo, pag hindi ka tinawag ng Panginoon at pipilitin mo yung bagay na yan, hindi yan magiging pagpapala sa mga tao. Pero kung ayaw mo naman, pero tinawag ka ng Panginoon, kahit tumalong ka sa dagat, iluluwa at iluluwa ka ng balyena. So, alamin natin ang kalooban ng Panginoon. Una-una sa kanyang salita. Manalangin tayo. Ano ba yung kalooban ng Panginoon? And higit sa lahat, hindi kulang ang salita ng Panginoon para malaman natin ang kanyang kalooban. So bilang mga anak ng Diyos, kung ang Diyos ay pag-ibig, dapat tayo ay nag-iibigan. Dapat ang pagmamahalan ay nakikita sa ating kalagitnaan. Kung ang Diyos ay liwanag, dapat ang ating mga buhay ay nagliliwanag sa sanlibutan. Kung ang Diyos ay katotohanan, lumalakad tayo ng may katalinuhan sa kasalukuyang o sa panahong ating kinalalagyan. So, yan lang ang gusto kong ibahagi sa inyo mga kapatid at totoo, may mga bagay na kulang pa sa bawat isa sa atin. Hindi natin masasabi mga kapatid na narating na natin yung mga bagay, yung pinakil. Kagaya ni Pablo, sinabi ni Pablo na nagpapatuloy siya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat wala pa talaga sa atin na nakarating sa kasukdulan. But, ang kagandahan mga kapatid, may salita ang Diyos. At ito yung magpapabanal sa atin, ito yung mag-aayos sa atin. So, gaano man kasimple ang salita ng ating Panginoon, ng Diyos, yan ay ating kapakinabangan yan sa ating buhay. At kung yan ay magkakaroon ng katuparan sa bawat isa sa atin, yan ang magbibigay ng kalawalhatian sa ating Panginoon. Lagi ko sinasabi mga kapatid, kalahati pa lang yung marinig mo ang salita ng Panginoon. Pero yung maganap mo ang salita ng Panginoon, yun ang pagpapala, yun ang kapakinabangan para sa'yo at kalawalhatian ng dulot nito para sa ating Diyos. So, pagpalain kayo natin, Panginoon, isang magandang gabi sa inyong lahat at inaya ko tumayang bawat isa, tayo umawit. Ang Diyos ay liwanag at tayo ay anak ng liwanag. So bilang mga anak na liwanag, magliwanag nawa ang ating buhay sa panahon nito na kung saan talamak at ang kadiliman ay nananagana. Subalit kung may liwanag, kagaya ng sinabi ko kanina, nagkakaroon lang ng kadiliman kung walang liwanag. Pero pag may liwanag, hindi magkakaroon ng kadiliman. So, manatili tayo sa liwanag ng salita ng ating Panginoon. Samantalahin natin ang bawat pagkakataon, grab every opportunity para makapagbigay ng kalwalhatian sa ating Panginoon. So, light of the world. To the nations,
show forth your glory and tell of the story of your magnificent love. I want to be a light to the nation. I want to be Yan ang ninanasa namin, Panginoon, sa aming mga buhay. light to the nation. Tulungan mo kami maging liwanag, ilaw at asin To be sa libutan ito, Panginoon. the salt of the earth, to show forth your glory And tell of the story of your magnificent love. light of the world. Shine through me. Let every nation proclaim you as King. Set my heart ablaze. Let us spark Become flame. Light of the world. light of the world. You can set me, and Lord, I will follow wherever you lead. I'll go with your Light of the world. Lord, use my hands. Lord, use my hands to comfort and heal today. Lord, use my heart. Lord, use my heart to break for the word. If we don't show them just how much you love them, Then tell me, how will they know? Light of the world. Light of the world, shine through me. Let every nation proclaim you as King. Set my heart ablaze. let us Let my become flame. Light of the world. Yes, Lord, you can set me. Lord, I will follow wherever you lead. I'll go with your name. Hallelujah. I'll go with your name. I'll go with your name. I'll go with your name. Light of the world. Amen and amen. Panginoon, ikaw ang tinapay ng kabuhayan. At ang tinapay na yan ay liwanag sa aming mga buhay. At bilang liwanag, Panginoon, tulungan mo kami na makita ng mga tao sa aming paligid ang salita na iyong dala. Salita na nagmamanifest sa aming mga buhay. Salita ng kagalingan para sa sanlibutang may karamdaman. Salita ng biyaya para sa mga taong nangangailangan ng biyaya, Panginoon. Gamitin mo ang aming mga buhay. At tunay, Panginoon,
isang bagay na malaman namin ang iyong kalooban, maunawaan namin ang iyong kalooban, patigit sa lahat, maganap namin ang iyong kalooban. So tulungan mo ang iyong mga anak, marami pang mga bagay na maaring nagpapagulo sa aming mga isip, subalit isang bagay ang tiyak, ang kapayapaan ay nasa aming mga puso, ang Diyos ng kapayapaan ay nasa aming mga puso, at panatag ang aming kalooban, bagamat ang sanlibutan ay pasama ng pasama, at ang aming lugar na kinalalagyan ay nasasadlak sa kadiliman. Subalit, tulungan mo kaming huwag mawala ang liwanag sa aming tahanan, sa aming iglesia, sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Patuloy mong pagpalain ng iyong mga anak. At sa mga sandaling ito, nais rin naming idulog sa panalangin ang pamangkin ni Sister Luisa, si Prince, na kasalukuyang nasa ospital, na may karamdamang dengue. At ang request ni Sister Sheila May, kagalingan sa kanyang ubo, sipon at lagnat. Ang mga sakit na ito, Panginoon, ay nakapagpahina ng katawan ng iyong mga anak. Subalit, kagaya ng iyong pangako, Panginoon, ang mga bagay na ito ay iyon ang pinagaling. At nais namin ang kagalingan ng aming mga katawan. At kung hindi man mangyari, Panginoon, na ang aming katawan ay tuluyang malugmok sa karamdaman, isang bagay pa rin, Panginoon, ang nanaisin namin gawin. Walang iba kundi ang purihin ka, luwalhatian ka, kahit kami ay nasa banig ng karamdaman. Ngunit nananampalataya kami na nais mo rin naman, Panginoon, na ang mga katawang ito ay maging malusog, masigla, may paglingkod sa iyo, ng tapat, ng totoo, ng may kagalakan at kasiyahan. Kaya hinihingi namin ang kagalingan para sa aming mga kapatid, sa kanilang mga karamdaman. At sino mang may karamdaman sa aming kalagitnaan, ikaw ang nakakaalam, Panginoon. At kung karamdamang espiritual man, Panginoon, ikaw pa rin na nakakaalam. Ikaw ang alam ng puso ng bawat isa. At batid mo, Panginoon, ang aming mga pinagdaraanan individually, hindi man namin ito ihayag sa kalagitnaan sa aming mga kapatid. Ngunit, Panginoon, alam mo pinagdaraanan ng bawat isa. Alam mo ang pinagdaraanan ng iglesia, alam mo ang pinagdaraanan ng bawat tahanan, ng bawat kapatiran. Ikaw ang Diyos na aming maasahan sa panahon ng mga bagay na ganito. Ang salita mo, Panginoon, ang aming pinanghahawakan. At tunay, Panginoon, hindi mo kami bibitawan sapagkat ikaw ang nagpasimula ng magandang bagay sa aming mga buhay at may pananampalataya kami na ito ay tatapusin mo sa araw ng pagbabalik. So sa gabing ito, nais naming ibalik ang papuri, pasalamat, pagdakila sa iyong pangalan, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. God bless you.